Si Beth, isang mabuting misis at may bahay ng kanyang mister. Siya ang naging unang karasan nito simula pagkadalaga at walang ibang lalaking hinayaan niyang tumabi sa kanya sa kama kundi ang asawa niya lang. Ngunit magagawa niya bang pumatol sa iba at sa lalaking mas bata sa kanya para lang maisalba ang suliraning pinansyal ng pamilya? 2,000 tol. Para naman hindi siya lugi. Tsaka para mapapayag ko rin. Mahirap namang alukin siya. Kung mababang halaga lang din, di ba? Take it or leave it. Ang wika ni Brian sa kaibigang si Lando. Minsan kasi, habang nakikipag-inuman si Brian sa ilang barkada niya, sa loob ng kanilang compound, ay dumaan ang kanyang tiya Beth. At napansin ito ng isang barkada niya na mukhang tinamaan agad sa ginang. Tol, sino ba yung dumaan kaninang babae? Ang tanong kay Brian ng barkada niyang si Lando. Isang 20 years old na binata na ang tipo sa mga babae ay yung may mga asawa at may edad na. Sino? Yun ba? Ang simpleng pagtuturo ni Brian gamit ang nguso sa kanyang tiya na si Beth, na kasalukuyang patungo pa lang sa sarili nitong bahay na nasa loob lang din ng compound na pinag-iinuman nila. Tita ko yan, kapatid ng tatay ko. Ang dugtong ni Brian na pagpapakilala. Ganun ba? Akala ko nangungupahan lang dito sa loob niyo, tol. Ang malamig na sagot ni Lando kay Brian para hindi siya mahalata nito na masyadong napukaw ng ginang ang kanyang atensyon. Subalit, kilala na siya ni Brian at ng mga kainumang barkada nila na sadyang mahilig sa mga babaeng may edad na. Hindi naman kasi masisisi ni Lando ang kanyang sarili kung bakit napansin niya si Beth dahil may itsura, maapil at nasa magandang korte pa rin ang katawan ng ginang. Kahit pa nasa late 30s na ang edad nito at may 2 na itong anak na nasa grade school, ay hindi may pagkakaila na mapapatingin pa rin ang sino mang lalaki sa kanya. Lalo na ang katulad ni Lando na attracted sa babaeng may asawa na. Ibang klase ang dating ni Beth. Talaga namang panalong panalo, lalo na kapag nakasuot to ng maiksing short at sando. Litaw ang kagandahan at kakinisan ng ginang na lalo namang nagpapabaliw kay Lando. Simula noon, tuwing nagkakasama at nagkakausap ang 2 binata, kahit hindi sila nagiinuman, ay lagi nang tinatanong ni Lando kay Brian ang ginang kung pwede bang madiskartihan at kung nakakaligtaan naman itong magtanong, ay si Brian naman ang nagpapaalala kay Lando tungkol sa ginang para lalong ganahan ang kanyang barkada. Ang lupit, tol! Nakita ko siya kaninang umagang naglalaba. Nakasando lang. At talaga namang mapapawaw ka na lang, tol. Wika ni Brian sa barkadang si Lando para lalo itong manabik. Tol, paano ko kaya siya madidiskartihan? Trip ko lang talaga eh. Ang laging pag-amin naman ni Lando kay Brian tuwing may sinasabi ito sa kanya ng mga ganoong bagay. Malabo, tol. Mahirap diskartihan yun. May asawa at anak na yun eh. Magpainom ka na lang palagi. Doon tayo sa amin para nakikita mo siya. Ang panguuto ni Brian kay Lando para kahit tingin ay matingnan naman ito ang ginang. At the same time ay malibre pa siya ng alak. Wala namang problema, tol eh. Basta ba itataon natin sa paglalaban niya yung pag-iinom natin para makasimple naman ako, tol. Ang simpleng ganti naman ni Lando kay Brian para hindi naman siya malugi kung sakaling magpapainom nga siya. Natawa na lang si Brian habang nakangisi naman si Lando na nakatingin sa kanya. Akala niya kasi ay mauuto niya si Lando na magpainom para lang mapagmasdan nito ang babae. Ilang araw ang lumipas nang may hindi inaasahang nangyari sa asawa ni Beth.
Nabangga sa poste ang minamaneho nitong delivery truck na naging dahilan upang ma-ospital to ng ilang linggo. May tulong medikal naman ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ni Beth. Pero hindi iyon sapat at kinailangan ni Beth tumiskarte ng mauutangan para sa pang-araw-araw nilang pagkain habang hindi pa nakakapagtrabaho ang mister na nasa ospital pa rin. Lahat ng kamag-anak ni Beth ay nalulungkot sa nangyaring yun, maliban sa isa, si Brian. Nakakita kasi si Brian ng pagkakataon. Siguradong ang pangyayaring yun ang magiging dahilan upang mailapit niya ang kanyang barkada sa ginang. Tol, kaya mo bang magbayad ng 2,000? Ang mahinang tanong ni Brian kay Lando nang magkita sila sa madalas nilang tambayan na bilyaran. Para saan, tol? Ngumuso ang binata sa direksyon ng naglalakad na si Beth. Oo ba, tol? Pumayag ba siya? Ang sagot at na-excite na tanong ni Lando na may halong galak pa. Hindi pa, tol. Dediskartehan ko pa lang para sa'yo. Basta't ihanda mo lang ang 2,000 mo. Ang paniniyak ni Brian dahil naikwento na rin niya kay Lando ang mahirap na kalagayang pinagdadaanan ngayon ng kanyang tiya Beth. Baka naman pwedeng maka-discount, tol. Para naman may pang-inom pa tayo. Ang nakangising banat ni Lando kung pwedeng makamura o makatawad kung sakaling madediskartehan nga ni Brian ang ginang na alokin ng salapi para madiskartehan to ng kaibigan. 2,000, tol. Parang hindi naman siya lugi. Tsaka para mapapayag ko rin. Mahirap naman kasing alokin ng mababa yung presyo. Baka isnabin lang ako. Take it or leave it. Ang nakangiting wika ni Brian kay Lando. Okay, sige. Call na ako. Basta ikaw na bahala, ah. Ang masayang sagot ni Lando dahil naiintindihan naman niya na hindi naman talaga babaeng nakukuha sa pera ang ginang. Kaya ayos na rin yung 2,000. Ang mahalaga, hindi masayang ang pagkakataong nangangailangan to ngayon ng pinansyal. Wala nang problema si Brian sa barkada niya. Ang tiya Beth na lang niya ang iniisip niya kung paano niya to mapapapayag. Hindi ito ang unang pagkakataon na may aalokin siyang babae para lamang ibigay ang dangal kapalit ng pera. Ilang beses na rin niya itong nagawa, pero ito ang unang pagkakataon na aalokin niya ay ang malapit sa kanya. Imbis na takot at hiya ang maramdaman ni Brian, ay panibagong challenge para sa kanya yun. Mission impossible kumbaga. Brian, kain tayo. Ang aya ni Beth sa pamangkin para kumain ng minsang nasa loob ng bahay niya to at nakikipag-bonding sa mga anak niya. Si Brian naman ay sinadya talaga na pumunta doon para kumuha ng tiyempo para alokin si Beth. Kunwarian lang ang bonding na pinapakita niya sa mga anak ni Beth. Sige lang ho, tapos na akong kumain kanina. Ang pagtanggi ni Brian sa alok ng ginang. Gulay na naman, Nay. Lagi na lang gulay. Ang narinig ni Brian na wika ng anak ni Beth nang makita nito ang ulam nila na nakahain sa kanilang lamesa. Kumain na kayo. Buti nga may ulam pa tayo. Ang mahinang utos naman ni Beth sa mga anak niya na parang naaawa na rin dahil lagi nga namang gulay na ginisa na walang sahog ang madalas niyang maihain sa pagkainan simula nung maospital ang kanyang asawa. Mahinang boses lamang ang gamit ni Beth ng mga sandaling yun, pero dinig na dinig nang nakikinig na si Brian ang lahat dahil nagmamasid lamang to at nakikiramdam kung kailan niya pwedeng kausapin ang ginang tungkol sa iaalok niya dito na give and take na tulong. Hinayaan muna ni Brian na matapos kumain ang lahat, makapaghugas ng pinggan si Beth at masikaso nito ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng mga yun, ay bumalik ito sa lamesa at umupo sa isang upuan. Inilatag nito ang mga papeles na nasa brown envelope na sa tingin ni Brian ay mga papeles at listahan ng mga babayarang utang na may kinalaman sa pagka-confine sa ospital ng asawa nito. Dahil parang problemado ang postura ni Beth
habang tinitingnan isa-isa ang mga papeles. Iyon na ang hinihintay na pagkakataon ni Brian. Pumunta siya sa kusina at nagkunwaring makikiinom ng tubig para makalapit kay Beth na nasa lamesa. Sinadya niyang tagalan ng pag-inom habang nakatingin sa problemadong babae. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Ang puna ni Beth nang makita si Brian na nakasandal sa lababo na may hawak na baso pero hindi naman umiinom at nakatingin lamang sa kanya. "Wala po. Tinitingnan ko lang kung ano bang nakita sa'yo ng isa kong barkada. Patay na patay kasi sa'yo eh. Lagi kang tinatanong sa akin." Ang lakas loob na sagot ni Brian kay Beth na nakaupo pa rin sa lamesa. "Ikaw pinagtitripan mo na naman ako. Nakabata ka na naman siguro, no?" Hindi naman, no. Hindi na ako ganun. Tsaka matagal na akong huminto dun, no. Sinasabi ko lang talaga na kursunada ka ng isa kong barkada." Ang sagot ni Brian. Ang totoo niyan, may history na kasi ang binata na gumagamit at nadala na rin siya sa rehabilitation center sa may Pampanga. Kaya ganun ang sinasabi ni Beth sa kanya. "Hay naku, umuwi ka na nga Brian. Huwag mo nang dagdagan pa yung iniisip ko. Kita mo na nga masakit ulo ko sa kakaisip ng mga to at sa kakainin ng dalawang pinsan mo. Bukas ka na lang ulit makipagkulitan sa kanila." Ang wika ng galit-galitang si Beth. "Sinasabi ko lang naman po sa'yo Kasi talagang may tama sa'yo yung barkada ko na si Lando. Kahit nga 1.5 daw, handa siyang magbitaw para sa'yo. San ka pa, diba? Talagang trip ka talaga. Sige uuwi na ako." Ang mahina na parang pabulong na pagpapaalam ni Brian. "Sige na, umuwi ka na." Inis na halos maisgaw ni Beth kung hindi lang dahil sa mga anak niyang makakarinig. Si Brian naman ay mabilis na ring umalis bago pa man makagawa ng kung ano ang ginag sa kanya. Naiinis si Beth sa mga nangyayari dahil ang totoo niyan ay hindi lamang si Brian ang nagsabi at nagpahiwatig ng ganoon sa kanya. Pera, kapalit ng panandali ang aliw. Pangatlong pagkakataon na kasi yun, simula ng madisgrasya ang asawa. Yung una ay sa pamamagitan ng text message ng isa nilang kaibigan na nag-o-offer ng 500 pesos sa bawat gabing tatabi siya. Yung pangalawa naman ay nung subukan niyang manghiram ng pera sa kumpare nila ng mister para magamit niya pamalengke. "Okay lang Mari, kahit na hindi mo nabayaran yan." Ang naaalala ni Beth na sinabi ng kanilang kumpare habang pasimpleng napahaplusto sa kanyang braso noon nang iabot ito sa kanya ang ipapahiram nitong 500. Naiinis si Beth sa mga offer na ganoon sa kanya. Pero sa kabila nun, ay parang pinag-iisipan na rin niyang tanggapin ang mga iyon, lalo na't naiisip niya ang kanyang mga anak na medyo matagal-tagal na ring hindi nakakakain ng mga paborito nitong pagkain simula nung mospital ang kanyang mister. Mula kasi ng mospital ang asawa, ay lagi na lang gulay sa palengke ang kanyang binibili para tumagal yung mga nauutang niyang pera. Nakakakain lang na masarap ang mga ito kapag binibigyan sila ng ulam ng mga magulang ni Brian na kasama nilang nakatira sa may compound. Bahala na, hindi naman siguro malalaman ng asawa ko to. Kung sakaling tanggapin ko ang isa sa mga nag-alok sa akin, tsaka para naman sa mga anak namin to Nakakaawa na lang, lagi na lang gulay. At minsan wala pang baon sa school. Buti nga't may nagkaka-interest pa sa akin, kahit may edad na ako. Kung sa bar ako extra, malawang walang magbabayad sa akin ng 500. Ang mga nasa isip ni Beth habang nakadungaw sa dalawang anak na natutulog sa kwarto. "Brian, kausapin nga kita sandali." Ang tawag ni Beth sa binata, kinabukasan, nang makita niya ito na nakatingin sa kanya. Ang offer kasi ng barkada nito na si Lando ang napagpasya niyang tanggapin kesa sa dalawang naunang nagpahiwatig sa kanya. 1.5 diba? Isang gabi lang yun, tama? Ang pinaka-highlight na tanong niya sa binata. Bilang pagsisiguro kung magkano ang ibibigay sa kanya
kung sakaling pumayag siya sa nais na mangyari nito. Opo. Yun yung sinabi ni Lando eh. Type ka lang kasi talaga niya. Ang pagsisigurado ni Brian kay Beth na mukhang handa ng makipag-deal kahit ang totoo ay 2,000 ang halagang alok ni Lando sa kanya. Baka naman, 500 lang yung iabot sa akin nun ha. Ang paninigurado ni Beth kay Brian. Iniisip niya kasing yung sinabi ng taong unang nagpahiwatig sa kanya na hanggang 500 lang daw siya. Money down tayo. Kukunin ko muna yung pera para makasiguro tayo na sakto nga yung ibibigay ni Lando. Kapag hindi 1,500, hindi ko na patutuloyin sa bahay mo. Ang sabi ni Brian kay Beth para mawala ang agam-agam nito. O sige, mamayang madaling araw, kapag tulog ng lahat, sisenyasan na lang kita. Ikaw nang bahala kumuha ng deal natin ha. Tsakin mo na sakto yung halaga nun para mabigyan din kita kahit pang inom mo. Ang pagsang-ayon na lang ni Beth sa plano ng binata na lalo pang nagpasaya dito. Dahil bukod sa kikita na siya ng 500, ay bibigyan pa siya ng porsyento mula sa 1,500 na sinabi niya. Napag-usapan rin ng dalawa na sa mismong lugar na lang ni Beth para mas ligtas sa mga tsismosa. Sa loob kasi ng compound na yun ay wala ng tao kapag madaling araw na. Maliban na lang kay Brian na laging madaling araw talaga kung matulog. Kaya sigurado na hindi ito paghihinalaan ng nanay niya at ng live-in partner niya na nakatira sa bahay ng mga magulang nito. Ganun na nga ang nangyari. Tumambay sila Brian sa loob ng compound kasama ang parokyano ng ginang na si Lando. At kunwari ay magdamag ang paggigitara habang naghihintay ng senyas na ibibigay ni Beth. Hudyat para sa isang kasunduang una at minsan lang magaganap. Past 12 midnight, na maingat na bumukas ang pintuan ng bahay nila Beth. At kahit madilim, ay aninag nila Brian ang pagmamatsyag ni Beth sa pintuan para masigurado kung may ibang taong gising maliban sa kanila. At nang makatiyak na ligtas sila, ay agad itong sumenyas kay Brian para alamin kung yung napagkasunduan bang halaga ay natupad. Mahinang nagtanong si Beth kay Brian para siguraduhing maayos ang lahat bago niya patuluyin sa kanyang bahay ang barkada nitong si Lando. Oho, hawak ko na yung napag-usapang halaga, sagot ni Brian. Ano? Pwede ko na bang patuluyin yung barkada ko? Ang tanong ni Brian, sabay tingin sa kunwaring nagigitara pa rin si Lando. Okay sige, tawagin mo na. Sagot naman ni Beth. Tol, punta ka na sa loob ng bahay. Bantay ako dito. Ang nakangiting utos ni Brian sa barkadang si Lando. Nang balikan at lapitan niya ito, na agad naman itong sinunod. 2 ang kwarto sa loob ng bahay ni Beth na pareho lang kurtina ang mga harang. Dahil paunti-unting ginagawa yun kapag may sumusobrang budget. Isa para sa 2 niyang anak at ang isa ay para sa kanilang mag-asawa. Sa kwarto nilang mag-asawa nagpunta si Beth na sinundan naman agad ni Lando. Huwag tayong gagawa ng masyadong ingay ha. Baka magising yung 2 sa kabilang kwarto. Ang paalala ni Beth sa 20 years old na si Lando na barkada ng kaniyang pamangkin. Kapwa wala nang sinayang na oras pa ang 2. Humiga agad sa kama si Beth upang hintayin doon si Lando at kung ano ang nais nitong mangyari o gawin sa kanya ay handa naman niyang tanggapin kapalit ng salapi na kailangan niya sa panahong walang-wala sila. Si Beth ay tiniis ang lahat. Nanatiling nakayakap ang mga binti sa bewang ng binata. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, ay bigla na lamang napakagatlabi ang ginang at lalong napahigpit ang yakap sa binata. Talagang sinulit naman ni Lando ang bawat segundo dahil para sa kanya kasi ay tipo niya talaga ang mga babaeng may edad na at may asawa pa. Iniisip niya kasi na parang dagdag sa kanyang gigil ang makatabi sa kama ang asawa ng iba. Iba ang thrill na dulot nun
kesa sa babaeng wala pang nagmamay-ari. Samantalang si Beth naman ay iniisip na dahil lamang sa pangangailangan ng pera, kaya siya pumayag na magsilbing misis muna siya ng 20 anyos na binata ng gabing yun. Ngunit dahil sa halos 3 linggo na rin siyang nalulumbay, simula nang maaksidente ang asawa, ay hindi maiwasan ni Beth na pasalamatan si Lando dahil lihim siya nitong napasaya at natugunan ang pangangailangan niya. Nang lumipas ang insidenteng yun, ay nagpaalam na si Lando kay Beth matapos itong magbihis. Umalis ito ng bahay at masayang nagpaalam sa barkadang si Brian na siyang gumawa ng paraan para mangyari ang matagal na niyang pinapangarap. Tol, hindi ko talaga siya malilimutan. Sana hindi pa to yung huli. Ang huling sabi ni Lando na nakangiti bago umalis sakay ng scooter niya. Pagkaalis ni Lando, ay agad namang kumatok si Brian sa bahay ng ginang para iabot ang pinaghirapang salapi. Ilang linggo ang lumipas. Pagkatapos makalabas ng Mr. ni Beth sa ospital, ay si Brian naman ang naaksidente. Buhay si Brian, ngunit kinakailangan niyang mamalagi muna sa ospital ng ilang linggo. April, baka kailangan mo ng pera? Yung kumpare kasi namin na mapera. Naitanong ka sa akin at sa tingin ko type ka niya. Ikaw, kung gusto mo lang naman, baka kasi kailangan mo ng pera pang gastos. Ang sikreto at makahulugang sabi ni Beth sa nahihirapan ng si April sa gastusin ng live-in partner niyang si Brian. Sa isip-isip ni Beth, amanos na sila ni Brian.